Okay, magandang umaga. I'm sorry, hapon na pala. Ito po si Dr. Jeff Ho. Itutuloy po natin yung ating live consultation dito po sa clinic natin. Okay, before examinin po natin yung pasyente, meron kasing nag-text sa akin na nag-request na kung pwede daw itanggal yung aking face mask, no? Ewan ko lang for what purpose, no? Okay, well, for the information of everyone, dito po sa clinic, kailangan nagmamask po ako, no? Because, syempre, as I've said before, kahit walang COVID, okay, magmask pa rin po tayo. Because, ang clinic po ay siguro kung based sa kung saan ang pinakamaraming mikrobyo, anong lugar ang pinakamaraming mikrobyo, siguro ang clinic po ay pangalawa, no? Rank second. Okay, ang first syempre sa hospital. Okay, so lalo pag ang clinic po natin ay marami po tayong pasyente at marami po rin nagpubo. So I cannot risk, no, okay, myself, no, my health, okay, by taking off this mask, no, because as I've said, pag sa edad pa lang, kung 63 years old na, presume na po tayo na mahina ang ating immune system, no. Okay, ganun talaga po yan. Lalo na pag nasa clinic po tayo, mas maraming mikrobyo, mas delikado po tayo. So hindi ko talaga pwede tanggalin yung mask ko unless na nasa bahay po tayo, hindi tayo nag live consultation, ayan, hindi po ako nag-mask pag nasa bahay po tayo nag-video recording. Anyway, para for your eyes only, ito yung kung gusto lang ninyo ako makita, ayan, ito. Pero ibalik ko po ito, sorry. Okay. So anyway, meron po tayong pasyente sa harap ko. Ilan taon na po kayo? 33 po. 33. So ano pong trabaho ninyo? Branch manager sa lending. Branch manager sa lending. So more of sa office kayo? Office then field Field po. pa rin kayo? Opo. Okay, so Monday to Saturday po yan? Depende po. Sa isang linggo, 4 na beses sa field. I see. Okay. Pero yung trabaho niyo is Monday to Saturday? Opo. Okay, 8 to 12, 1 to 5, parang ganon. Okay, kung sa field kayo Depende sa paano kayo nag-commute? May collector po, nakain po kami sa motor. Sa motor Opo, kayo ang sumasakay. Okay, so minsan mainit masyado, di ba? So, of course, kailangan talaga tanungin ang trabaho ng pasyente because as I've said before, madalas po na ang sakit ng pasyente po ay related po, okay, or may kinalaman yung trabaho ng pasyente, no, sa sakit ng pasyente. Okay, so kailangan na tanungin rin po talaga natin, no. Of course, hindi lang yung trabaho niya kundi how does she carry her job, no. Okay, so ano pong problema natin? Sa hemorrhoid na po, Dok. Hemorrhoid, almoranas, Opo. no? 10 So, years ago na siya. 10 years ago. Mm-mm. Ilang taon na nga? So, 23 years old kayo Oo, noon. yung anak. Then Ay, ibig sabihin, bigla lang po kayo nagkaroon ng almoranas? buntis ko ako. Ayun, wait a minute. Bago kayo nabuntis, wala po kayong Wala almoranas. po. First baby pa po yan. First. So, talagang expected po yan sa mga buntis. No? Although, hindi naman po lahat. No? Minority lang naman po. Kasi po, pag meron pong laman yung tiyan, may baby po yung mattress, okay, well, this can increase the intra-abdominal pressure, no? Such that yung dugo po galing puwet, o galing sa puwet rather, mahirap umakyat kasi medyo nag-increase po yung intra-abdominal pressure as a result of the presence of the baby, no, or the fetus, no, sa kaniyang mattress. So pag mataas ang pressure sa tiyan,
yung dugo galing sa puwet, mahirap po umakyat, no? Naiipit ng konti, kaya ano tawag ito? Na accumulate po sa veins, no, ng puwet, no? Kaya po lumalaki itong veins. Ang tawag natin dito ay almoranas. As a matter of fact, palagi ko sinasabi na ang almoranas po parang varicose po ng puwet, no? Okay, kasi po ang varicose veins sa paa po, no? Almoranas naman ay galing po sa veins rin ng puwet. Okay? Syempre hindi lang naman talaga dahil sa baby or dahil sa pregnancy nagkaroon ng almoranas, ay kung yun po ang talagang ang dahilan, di sana ang dami na pong mga or halos lahat siguro ng mga babae kapag nabuntis po nagkakaroon sila ng almoranas, no? And syempre hindi naman po nangyayari yan, no? So there should be other factors, no? Okay, syempre ang number one dyan ay kulang sa tubig. Ayan, kung may almoranas kayo, uminom kayo ng maraming tubig. Kasi pag kumonti po yung tubig ninyo, okay, ang dumi po ninyo, okay, imbis na malaki at medyo malambot, kasi nandyan po yung tubig, no? Okay, kasi hindi kayo kumulang sa tubig, no? Imbis malaki ng konti pero malambot, okay, magiging maliit lamang, no? Kasi yung tubig ng dumi ay ma-absorb balik kasi nga kulang sa tubig. So pag lumiit yung dumi ninyo, syempre dahil wala na pong tubig dito kaya lumiit, magiging mas matigas ito kaysa yung dumi ninyo na malaki nga, pero dahil sa tubig na mix pa sa solid particles ng dumi, malambot syempre ang consistency niya. Okay, so kahit malaki pero malambot, so hindi po ito makaka-almoranas. Kasi pag itong medyo malaki ng dumi pero malambot ay nakarating na po sa dulo ng bituka po natin, malapit po sa puwet or anus, dahil po malaki, mas stretch po yung bituka natin, pinakadulo, yung tinatawag natin na rectum, no? Okay, pag mas stretch, doon natin ma-feel yung urge to defecate. Kaya po tatakbo kaagad tayo sa CR, at pag upo natin, hindi na tayo kailangan mag-ire. Kasi pag ma-stretch yung pinakadulo na bituka, which we call rectum, okay, dahil po medyo malaki po yung kalibre ng dumi natin, pag ma-stretch po yung bituka natin, automatic mag-contract yung rectum natin. Siyempre pag contract, pababa yung direksyon sa puwet. Kaya po yung dumi po natin ay syempre maglabas, magbaba. Kasi isang direksyon lang po mag-contract yung bituka natin, papuntang puwet. Kaya po pati po yung utot po natin, syempre papuntang puwet yung utot po natin, no? Wala namang utot na lumalabas sa bibig kasi nga yung direksyon ng pag-contract ng bituka natin na tinatawag natin na peristalsis ay unidirectional. Meaning to say, isang direksyon lang po, ito po ay pababa sa puwet. Kaya po yung dumi natin, yung hangin natin, talagang lalabas sa puwet. Samantala, pag maliit yung dumi po natin, pero matigas, pagdating sa pinakadulo, which we call again rectum, hindi po natin mafe-feel na nandyan po yung dumi natin kasi nga, hindi na-stretch yung rectum natin. Pag hindi na-stretch yung rectum natin, wala tayong urge. Minsan nga, buong araw, nakalimutan na natin magdumi kasi hindi na natin na-feel na nasa dulo na pala. Kasi nga, maliit na po yung dumi natin kasi nga, kumulang na tayo sa tubig, wala tayong urge, pinabayaan na lang natin yung dumi sa rectum. And the following day, dahil wala pa rin urge, syempre, kasi maliit. At naalala natin na, hindi pala tayo dumumi kahapon, syempre, ang instinct is, pupunta na talaga tayo sa kubeta at talagang pipilitin natin na ilabas natin yung dumi na alam natin na meron talaga tayong dumi sa pinakadulo. In doing so, kasi umire tayo ng malakas,
This will again increase the intra-abdominal pressure kasi umirit tayo eh. So pag again, mag-increase ang intra-abdominal pressure, yung veins na naman natin sa puwet, okay, maging engorge, maglaki na lalo, kaya ang resulta po niyan ay talagang magiging parang varicose. At ang tawag po natin dyan again ay walang iba kundi almoranas or hemorrhoids, no? So, usually dalawang klase pong almoranas. Pag external ang almoranas, external hemorrhoid, makapa po natin. Okay? Kahit hindi tayo umirit, makapa po natin. Nasa labas po yan eh. Dahil po ang covering po niya ay balat at meron pong skin nerve endings, syempre, masakit po yan kasi nga meron pain nerve endings. Hindi to dumudugo kasi ang balat ang covering ng external hemorrhoid. Alam naman natin yung balat natin napakatibay. So kahit gaano katigas ang dumi natin, pag dumadaan sa balat, hindi talaga magaskas. So hindi talaga mag-bleeding ang external hemorrhoid, pero masakit kasi po meron pong pain nerve ending sa balat natin. Samantala, yung internal hemorrhoid naman, lumalabas rin pag lumalaki. Pero kadalasan sa umpisa, nasa loob pa eh. Internal, kaya tawag natin internal. Pag hemorrhoid natin ay internal, ang covering po ng internal hemorrhoid natin ay parang ganito. Parang pinkish, no? At manipis. Dahil manipis, madaling magasgas pag dumaan yung dumi natin na matigas at maliit. So kaya po mag-bleeding po talagang internal hemorrhoid. Kasi po madugo rin, kaya po pinkish po siya ganito, madugo rin po siya Okay? Pero walang aray ang internal hemorrhoid kasi nga walang pain nerve endings. Ayan. Okay? So yun po ang difference between internal and external hemorrhoid. So kadalasan ang binibigay po natin ay pwede tayong magbigay ng Daflon tablet. Okay? Pangalawa, ang binibigay rin po natin yung anti-inflammatory dahil namamaga po yung hemorrhoid. At pag nagbe-bleeding po ay nagbibigay po tayo ng tranexamic acid. Maraming salamat po.